Isang mapagpalang hapon po at gabi sa bawat isa. Latest weather update tayo sa lagay ng ating panahon. Matapos nga po makalabas ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga, etong si Bagyong Krising. Panibagong banta ng sama ng panahon ng ating minomonitor dito sa may bandang silangan ng ating bansa. Banta ng pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So aalamin din natin ng mga lugar pa na apektado nito nga pong si Bagyong Krising kahit na sa labas na ng par. Pero kung bago ka lang, please huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ang pinakalokasyon po nitong si Bagyong Krising, kaninang umaga, huli siyang namata na may layo pong 235 kilometers west of Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng PAR at ang lakas ng hanyang hangin ay pumapalo na ngayon sa 100 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro at bubugso naman up to 125 kilometers. Meron itong pagkilos pa west, northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nasa labas na ng PAR itong si Bagyong Krising, nakataas pa rin po ngayon ang signal number 2 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So meron pa rin tayong banta ng signal number 2 dito sa Batanes, western portion po ng Mabuyan Island, northwestern portion po ng Ilocos Norte. Nakataas pa rin ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion po ng La Union, Abra, Apayao, Kalinga, at Cagayan. Kung napansin po ninyo, kahit nasa labas na itong si Bagyong Krising, patuloy niyang pinapalakas ang southwest monsoon or hanging habagat dito sa may bandang kanluran ng ating bansa. So dahil pa rin sa mas pinalakas nga po na habagat ay patuloy po na nakakaranas ng malawakang pag-uulan ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Taris po ng La Union, Benguet, Abra, Zamboanga del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Surigao del Norte, at Dinagat Island. Inaasahan din by tomorrow, Sunday po ito, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region pa rin po, Visayas at Zamboanga del Norte ay patuloy pa rin makakaranas ng malawakang pag-ulan dahil po dito sa habagat or southwest monsoon. So tignan na muna natin mga kaibigan yung panibagong banta nga po ng sama ng panahon or sinasabi natin na banta ng pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita po ninyo sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential sa week 1, makikita natin dito mga kaibigan ang banta po ng panibagong low pressure area na high chance agad na maging isang ganap nga po na bagyo. So ito ipapangalan ng Bagyong Dante kapag nabuo na sa loob ng ating bansa. At ayon sa pagtatala ng Pag-asa, posibleng daanan po ni Bagyong Dante ang direksyon din na dinaanan nito pong si Bagyong Krising. May posibilidad din na palakasin ng Bagyong Dante kung sakaling maging bagyo na ito, etong southwest monsoon or hanging habagat. Potential ito mga kaibigan, mataas ang chance sa maging pang-apat na bagyo. Pagdating naman sa week 2, July 26 hanggang katapusan ng July 31, tatlong banta po ng sama ng panahon ng ating minomonitor. Ang isa dito nasa medium chance na maging isang ganap po na bagyo. So tulad ng aking sinasabi, may lalabas, merong papasok na panibagong sama ng panahon or bagyo na posibleng mabuo. And hopefully, eto nga pong si Bagyong Dante ay hindi maging malakas. Dahil kung titignan po ninyo, naging malakas lamang si Bagyong Krising dahil sa kombinasyon niya or pakikipagtulungan ito nga pong hanging habagat or southwest monsoon. Hindi man malakas masyado ito si Bagyong Krising, ay pinalakas naman niya ang habagat or southwest monsoon, and mostly posibleng mangyari yan dito nga po kay Bagyong Dante kapag naging isang ganap po na bagyo na siya. So ito yung ina-expect natin na huling bagyo ngayong buwan po ng July, and hopefully sa mga susunod na buwan kung may bagyo ay maging mahina lamang ang kanilang maging tama or maging epekto sa loob ng ating bansa. Magkagayon man,
i-consider pa rin natin dito ang dalawang senaryo. Ang bagyong ito na posibleng mabuo mga kaibigan, ang unang senaryo, posible din maglandfall sa ating Philippine landmass at yung pangalawa ay mag-recurve at lumihis papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, yan ang short update natin sa lagay ng ating panahon, and please don't forget to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.